Handa na po natin ang ating puso at isipan sa muling pakikinig nga po ng salita ng ating Panginoon. So, Yes. konting recap lang po sa last week na topic natin. So, yung topic nga po natin is about nga po yung concerning sa second coming ng ating Panginoong Jesus na inihalin tulad niya nga ang kanyang sarili sa isang thief at night na hindi nga natin alam kung kailan siya muling darating. Pero Amen. nagsabi nga po siya ng mga signs na nangyari na at nangyayari na po sa kasalukuyan. At may mga warnings and command nga po siya sa kanyang muling pagbabalik upang yun nga po, mahanda po tayo na we must stay awake and stay ready spiritually sa kanyang muling babalik upang masumpungan niya nga po tayong tapat at nanatili nga po sa ating pananampalataya. So yun po yung topic po natin last week na we must stay awake and stay ready spiritually sa kanyang muling pagbabalik dahil nalalapit na nga po at nakikita na nga po natin at na-experience na nga po natin yung mga signs na ibinigay nga po ng Panginoong Hesus. And ang topic nga po natin for tonight nga po is judging others. So medyo maano po yung topic natin today na may karapatan nga ba tayo o do we have privilege na manghusga nga po ba ng ibang tao or mag-judge ng ibang tao? So yan po yung pag-aaralan po natin. Meron nga po ba tayong karapatan o privilege na to judge others? God. So ang ating pong scriptural passage is matatagpuan nga po sa Book of Matthew pa rin po. Last week sa Book of Matthew rin po, ngayon po sa Book of Matthew pa rin po. Chapter 7 verses 1 to 6. Sige po, basahin ko po. Sabi po dyan, verse 1, do not judge others and you will not be judged, for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. And why worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own? Verse 4, how can you think of saying to your friend, let me help you get rid of that speck in your eye, when you can't see past the log in your own eye? Hypocrite, first get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Yan po, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy is humingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon. So manalangin po muna tayo. Thank you, Lord. Ama naming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin at sinasamba nga po, Father God. Lord, muli nagpapasalamat nga po kami sa araw na ito, Lord, na nagkatipon-tipon nga po muli kami upang, Lord, manalangin, pag-aralan nga po ang inyong mga salita nga po, Lord. And Lord, humihingi nga po kami ng Lord, wisdom and understanding as we Lord. Study your words nga po, Lord. Lord, gamitin mo nga lang po ako bilang daluyan ng inyong mga salita. Ikaw nga po ang aking mapupurihan, may taas nga po sa gabing ito, sa aming pag-aaralan nga po, Father God. And Lord, open our spiritual ears, our spiritual hearts sa pakikinig nga po, Lord, na Lord, maintindihan nga po namin ang nais nyo nga pong iparating nga po sa amin
for today nga po habang pagbubulay-bulayan nga po namin ang inyong mga salita. Yes, Lord. Maraming salamat nga po, Lord God. And give us alert mind sa pakikinig nga po ng mga salita, Lord. Kung nga po mindalangin, in His mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, yan nga po ang ating topic for today nga po, yung judging others nga po. So, madalas nga po natin maririnig yung mga katagang only God can judge me, or who are you to judge me, or I to judge you. So, yun po yung mga madalas nating naririnig sa mga tao or sa kapwa po natin. So, yun nga po, pwede ba tayong manghusga sa kapwa natin o hindi nga po? So, bago po tayo mag-proceed sa ating mga points, so alaman po muna natin yung context ng ating passage. So, ang context nga po nito, it is part nga po nung Sermon on the Mount. So, alam naman po natin yung Sermon on the Mount ng ating Panginoon. So, itong passage nga po is part nga po nun. So, ito nga po yung tinaguriang as the greatest sermon dahil ang ating Panginoong Jesus nga po ang nagsasalta or nagpipreach or nagsesermon nga po dito sa multitude of people nga po nung panahon na yun na sumusunod nga po sa kanila at ang kanyang mga disipulo nung panahon nga po noon. So, ang location nga po nitong Sermon on the Mount, so sa akin pong pagre-research, so ni-research ko po talaga yung location po nung pinagdausan nga po nung Sermon on the Mount. Ang location po nun is sa the northern Israel po. And it is a hill overlooking the northern shore of the Sea of Galilee. So ito po yon sa Google. Para po makita po natin yung mount na pinagsermonan ng ating Panginoon. So yan po yung view po nun sa northern Israel. So yan po yon. It is a hill overlooking the northern shore of the Sea of Galilee. So nakikita nyo po? Nag-appear po sa inyo. Yan po yung tinignan ko po sa Google kung saan po yung location ng pinagdausan nga po nung sermon on the Mount. So makita po natin maganda po siyang may view po siya ng yung overlooking po nung Sea of Galilee. So yun nga po yung itong judging others sa Sermon on the Mount na sinabi nga ng ating Panginoon. So mahaba po yun yung sa Beatitudes po kung mababasa po natin yung Matthew. Doon po natin makikita po yung Sermon on the Mount. So itong judging others is part lang po ito nung doon sa kasama po nun nung sermon po ng ating Panginoon. So ang first point nga po natin, so yun po yung context no na nag-sermon nga po ang ating Panginoon doon. And then ang first point nga po natin is human judgment. So ang sabi nga po diyan, do not judge others and you will not be judged, for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. So ang sinasabi nga po ng ating Panginoon Jesus dito is that we need to be fair when it comes to our judgment. So our Lord Jesus did not prohibit judgment of others. So nung una nga po is parang naguguluhan ako at nalilito nung pinag-aaralan ko nga po ito habang inaaral ko to. So sinasabi ko nga po na our Lord did not prohibit judgment. Pero sinasabi nga po rito na do not judge other and you will not be judged. So parang nung una ako rin po nalito. Hindi prohibit pero sabi diyan do not judge. So ang kasagutan nga po is nasa Book of John. So chapter 7 verse 24. So ang sabi po diyan, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Kaya nasabi ko po na Jesus Christ did not prohibit judgment, but we need to judge by right
judgment. So, nagko-contradict po ba itong passage na ito? So, yung do not judge other and you will not be judged. So, hindi po siya contradicting. So, wala pong nagko-contradict sa Word of God. Kaya we need to know nga po yung context ng ating passage upang makatulong nga po sa atin habang po tayo ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, as Christians or followers and disciples of Christ, so do not judge others and you will not be judged. So meaning po na as follower of Christ, we need to judge right upang hindi tayo ma-judge din. So paano nga ba tayo makakapag-judge with the right judgment? So ang human judgment po kasi is kadalasan is nagbabase nga po sa appearance ng ating kapwa, di ba? Kapag yung human judgment, pag yung appearance ng ano natin na i-judge agad natin yung kapwa natin Kaya ang sabi ng ating Panginoon dito is, do not judge by appearances, but judge with the right judgment. So for example po nitong by appearances, so may isang lalaki po na bumaba na simple lang ang kanyang kasuotan at damit, pero bumaba siya sa magarbong sasakyan or mamahalin na sasakyan. So ang kadalasang naiisip natin is driver lang itong ano na to, itong nakasign na to rito kasi yung suit niya, yung appearance niya is ano, di ba? Simple lang. Pero yung sasakyan niya is magarbo. So minsan naiisip natin baka driver siya or worse naiisip natin baka karnaper pa siya or drug lord siya kaya nabili niya yung ganong sasakyan. So hindi natin alam na gusto lang pala niya talaga na magsuot ng komportable siya at pinaghirapan niya talaga yung mabili yung sasakyan niya dahil may business siya. So kagaya din po sa atin, ayaw din natin na mahusgahan tayo ng ibang tao. So yun po yung sinasabi ng ating Panginoon na do not judge and you will not be judged. So ganun po ang sinasabi nating Panginoon. Kung ayaw mong mahusgahan ka, so wag ka ring manghuhusga. So ayaw rin naman po natin sa ating mga sarili, daw ba? So iiwas po natin ang ating mga sarili sa ganong panghuhusga. Dahil hindi po sila ang nagkakasala, kundi tayo po yung nagkakasala dahil nag-iisip po tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. So tayo po yung nagkakasala habang nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon na do not judge others and you will not be judged. So huwag tayong manghusga upang hindi rin tayo mahusgahan. So sinasabi po ito ng ating Panginoon dito yung consequences ng ating magiging action. So lahat po ng actions natin is may consequences nga po. Kaya kung ayaw mo mahusgahan is huwag ka ring manghusga. So hanggat maaari po is huwag tayong padalos-dalos nga po. So lalo na yung sinasabi nilang sometimes 'di ba meron pong parang one-sided story lang na may comment agad tayo dun sa tao without knowing yung side ng story niya. So kung ano lang yung una nating narinig is doon na agad tayo nagbabase na yun na yung tama. So we need to be aware na kailangan alam natin yung both sides. So with the right judgment upang makapag-judge po tayo ng right. So yun nga po, our Lord did not prohibit us to judge. So we can judge in the right judgment or righteous judgment. So ito nga po yung verse na sa sa Book of John chapter 7 verse 24. So yun nga po, we need humility and grace when it comes on judging others. At sinabi nga rin po dyan na for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will judge. So our Lord Jesus is telling us na ito ay babalik sa atin kung ano man ang ginagawa rin natin sa ating kapwa. So it means how you treat people is important to God. So mahalaga po
mahalaga po talaga sa ating Panginoon is kung paano nga po natin itinitreat ang kapwa natin. So, kaya hanggat maaari, we need to assess, we need to evaluate kung nakakalugod nga ba ito sa ating Panginoon. At huwag tayong magpapadalos-dalos nga po sa panghusga ng ating kapwa. Dahil nga po tayo nga po yung natitisod at nagkakasala. So, we are called to love our neighbors nga po, di ba? And to show them and to give them the righteous judgment. Kung ano man po ang pinagdadaanan nila, so we need to encourage them and not to condemn them. So, sa mga tao, madali po kasi tayong manghusga eh. Kaya itong human judgment talaga pong by appearances means kadalasan nagbabase. So, yun nga po, we need to encourage them and not to condemn them. So, for example po, meron tayong kaibigan na nag-open up nga po sa atin ng kanyang problema at pinagdadaanan. Yung something na hindi nga po nakakalugod sa ating Panginoon na nagawa niya, na in-open up niya sa iyo. So, it is not for us to judge them, but we need to pray for them and introduce ang goodness and grace ng ating Panginoon. So, yun na yung opportunity natin. Imbis na i-judge natin siya, it will be our opportunity na ipakilala nga po ang goodness and grace ng ating Panginoon. So, hindi na po para ipagsabi natin at i-judge siya. So, i-submit agad natin sa Panginoon kung ano man yung kanyang pinagdadaanan. So, ipag-pray po natin siya, ibigyan po natin siya ng encouraging words na makakatulong po sa kanya. So, hindi po para ipagsabi pa natin sa iba at i-judge siya. So, di ba po, yung iba po kasi, pag sinabihan siya ng problema, ginajudge niya agad yung tao eh. Then, ang worst pa is ipagsasabi niya. So, sa atin po, kailangan, sa ating mga Kristiyano po, hindi po tayo yung tinuturo po ng ating Panginoon is yun nga po na opportunity natin yon upang ilapit nga po siya sa ating Panginoon at hindi po para siya i-judge. So, yun po ang ating first point about sa human judgment. So, ang second point po natin is unrighteous judgment. So, ang sabi nga po ng ating Panginoon dyan, and why worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own? How can you think of saying to your friend, let me help you get rid of that speck in your eye, when you can see past the log in your own eye? Hypocrite, first get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. So, gumamit nga po ng metaphor ang ating Panginoong Jesus dito. So, it is a metaphor nga po na ginamit ng ating Panginoon dito. Bakit nagwo-worry sa speck? Kapwin. Yun nga po, yung speck is yung parang balat nga lang po or batik sa kahoy. So, ito lang po yung speck, yung May puwing lang. Yung isang buong 4x4 na kahoy. So, yan po yung ginamit na metaphor ng ating Panginoon. Yung speck is yung batik or puwing nga lang po sa mata. So, sinasabi nga po ng ating Panginoon dito yung proper way of judgment nga po, which is yung righteous judgment, hindi po yung unrighteous. So, sa madaling salita nga po is bago ka daw manghusga ng kapwa o kapatiran o kapamilya mo, tignan mo muna ang iyong sarili sa mga kamalian na meron ka. So, madali nga po sa atin ang manghusga ng kapwa nang hindi tumitingin sa ating pansariling kamalian. Yeah. So, we are blinded by our own sin. So, nabubulag po tayo ng ating sariling kasalanan. So, sinasabi nga ng ating Panginoong Hesus sa atin dito na nakikita natin ng madali ang kamalian ng iba. Ngunit ang ating pangsariling kamalian is hindi natin nakikita. Tayo ay natitisod at nagkakaroon ng unrighteous judgment. So,
dapat maging aware po tayo sa danger na dala ng pag-judge natin sa ating kapwa. Dahil nga po tayo po yung nagkakasala without realizing. Dahil nga po we are blinded by our own sin. So ito po yung sinasabi nating Panginoon, na we are blinded by our own sin. So may lag ka sa mata, hindi mo lang nakikita. Mas nakikita mo yung puwing lang sa mata ng iyong kaibigan. So yan po yung ginamit na metaphor ng ating Panginoon. So if we want to encourage others through our lives, we need to fix that lag that's blocking our own eyes. So we need to remove all the things na hindi nakaka-glorify sa ating Panginoon. And we need to admit na tayo din is makasalanan. We need to realize, we need to admit na tayo po ay makasalanan din. So, for example nga po sa ating mga trabaho, so minsan nakikita natin yung kamalian ng mga katrabaho natin. Kaya pumapasok sa isip natin na bakit itong taon to, ang tamad-tamad na naman ito. Hindi sulit yung binabayad ng company niya. So, ng company sa kanya. So, tayo yung nagkakasala. So, minsan pinapangalanan pa natin sila ng maganda, di ba? Pagka may ka-work ka na tamad, so papangalanan mo siya na ng hindi maganda. So, sa kakareklamo natin, tayo na pala yung nagkakasala. At hindi na tayo nagiging masaya sa trabaho natin. So, hindi na tayo nakakapagtrabaho ng maayos. So, imbes na magreklamo tayo is ipakita natin sa kanila ang tamang pagtatrabaho na si God ang nakatingin at hindi yung mga manager. So, yun po dapat yung ating mindset sa work nga po na si God ang nakatingin sa'yo, hindi yung mga manager. So, wag tayong mag-focus sa kamalian ng iba. So, yun po yung sinasabi natin, paano na wag po tayo mag-focus sa kamalian ng iba, kundi correct muna natin ang ating mga sarili. Amen. So, ang third point po natin, last point po, is unreasonable judgment. So, ang sabi po dyan, don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. So, yun nga po, this is a warning nga po mula sa ating Panginoong Jesus. So, gumamit nga po ulit siya ng metaphor na don't throw your pearls to pigs, meaning hindi po na-appreciate ng pigs ang perlas. So, for example nga po, may isa po ulit tayong kaibigan na may nakita kang ginagawa niya na pwede niyang ikapahamak. Tapos, sinabi mo sa kanya na pwede niyang ikapahamak ang kanyang ginagawa. At ano-ano ang magiging consequence ng kanyang ginagawang kasalanan. So, ngunit nagpatuloy pa din siya dahil doon daw siya masaya. So, ito po yung example nga po na meron ka nga pong isang kaibigan, binigyan mo na nga po siya ng advice, ng godly advice, tapos nagpatuloy pa nga rin po siya sa kanyang kasalanan dahil nga doon daw po siya sumasaya at hindi nga po siya nakikinig sa payo rin ng ibang tao. So in short, matigas po talaga ang ulo niya. So ang sabi po diyan, don't waste what is holy on people who are unholy. So don't waste your time sa mga tao na basta nagawa mo na yung part mo, nasabi mo na yung part mo, ang importante nga po, yun nga po, nasabi mo yung part mo, and then pray for your friend at hayaan na natin ng Diyos ang kumilo sa kanyang buhay. Yung nga po, parang napag-aralan nga po natin yung dust sa pit nga po na i-shake mo. So shake it off and then move to another house ka na or mag-move on ka na. Shake it off. Bahala na ang Panginoon sa kanya. Basta nasabi mo na yung side mo. So don't waste what is holy on people who are unholy. Pero may ginawa ka pa rin na nakakalugod sa ating Panginoon na sinabi mo yung side mo at nirebuke mo siya kung anong ginagawa niya. And it's up to him kung it's up to her or him kung ipagpapatuloy niya yon. And then ipag-pray mo na rin para
si God na ang kumilo sa kanyang buhay. And then, sinabi nga rin po dyan na don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. So, hindi nga po lahat ng tao hindi is mapiplease natin or ma-appreciate tayo. So, kagaya nga po kanina, yung example natin sa kaibigan na hindi niya na-appreciate. So, kaya wag po tayo basta-basta ring nanguhusga kasi maaari nila itong ibalik. So, laban sa atin. So, then turn and attack you. So, wag din po tayong padalos-dalos sa panghusga nga po ng ating kapwa. So, pwede nga po nilang ibalik ito sa atin. For example nga po, ayan, pwede nilang sabihin sa atin na yan nga po, yan si JR, ano yan? Christian yan, nagtuturo pa yan, pero grabe manghusga yan ng kapwa. So, pwede nilang ibalik ito sa atin. Kaya, we must be careful and aware. So, kaya, ayun nga po, we need to evaluate ourselves first before tayo mag-correct ng ating kapwa. So, kailangan manggagaling muna sa sarili natin na kung karapat-dapat nga ba. So, our judgment must be reasonable nga po, hindi unreasonable. So, our judgment must be reasonable and not by appearance nga. Yun nga po sinasabi sa John chapter 7. So, dahil ang pangalan nga po ng ating Panginoong Hesus ang ating dinadala. Kaya we need to be careful and aware about dito sa judging others nga po. So, yun po ang ating pong conclusion sa pinag-aralan nga po natin about judging others is we must not be self-righteous nga po. So, judging others inappropriately. So, we need to evaluate first ourselves nga po. Yeah. And then, ang challenge nga po natin is yun nga po sa application sa ating buhay sa Book of John 7, verse 24 nga po na do not judge by appearances, but judge with right judgment. So, yan po yung ating application sa ating mga buhay. So, glory to God po. So, mag-open na po muli tayo sa ating group discussion. Kung may daragdag pa po kayo at encouragement nga po sa bawat isa. So, kung may katanungan po, sasagutin po tayo ni Daddy Nestor. Nakatulog yata ako. Hindi naman masyado, Uncle. Di halata. Alam mo, sabi nga ni Mimi nung few meetings natin na yung mga uncle mo, mga taga-kuya po, they always like, yun nga, they judge people and then they give them names. Tapos ang sasabihin pa nilang mga names ay hindi magaganda. Mga uyawar. Uyawar. So, they don't know that. And tapos sabi pa nga sa Psalm 105:15, that's why we really have to be careful. Kasi baka yung inaano mo pinupulaan mo he is God's anointed one, It says in Psalm 105:15, touch not my anointed ones and do my prophets no harm. So you don't really know whom you are judging. So yeah, kaya mag-ingat talaga tayo. Opo, kasi lalo na ngayon na God's anointed, Opo, lalo na ngayon, ante, marami na rin po yung katulad na nasabi ko rin dati na nagiging pastor. Pag nakulang, kung kailan nakulong, doon naging pastor, di puro tattoo yun. Siyempre, pag nakita mo na mukhang ex-convict na wala pang sinasabi, i-judge mo, natatakot ka na. Hindi mo alam, ano na pala, pastor na pala. Yeah. Parang nature kasi ng Pilipino rin yan, ante. May ano pa, may joke pa.
Kapag gwapo daw yung medyo tumabi sa'yo na ginit-git ka, kikiligin pa yung babae. Pero once na pangit daw yung tumabi, manyakis na. No. Yeah. Yun So, na. Ay, ako baga, ano kasi, yun ang, ano, parang pangit na nature ng tao. Masyadong yeah. judgmental. Judgmental. Appearance. At saka, ang mga ginagamit ni Lord, yung mga hindi mo ini-expect eh. Yeah. Na, yung mga ginagamit niya for His kingdom. Kahit ex-convict ka, Sinabi ni Uncle si Paul, di ba Oscar. si Paul, yeah? He killed so many Christians. But Yung God used kwento him po dati ni mightily. Uncle Oscar sa Saudi. Di ba po? Mm. Naman daw kagandahan. Tapos yung pala nung nag-worship todo-todo kay Lord. Yeah. So, Unang nakita daw ni Uncle Oscar, nasan po si Uncle Oscar, maganda yung siya yung mismong nagkwento nun eh. Hindi ko maulit. Nasa Yun banyo. naman, yun naman po nun dati sa church ko sa Pilipinas. Meron po na isang babae, meron siyang PNF defect. Sabi ko, Lord, bakit naman ganyan magsalita yan? Yung P nagiging F, yung F nagiging P. Yung halimbawa, people. Tapos yung faith, hate. Ala, baliktad sa, na ano ko, tapos yung nag-pray na ano pa rin, ganun pa rin. Pero sabi ko, Lord, pinakita ni Lord yung heart niya nung nagpa-pray siya. Talagang ano rin siya kay Lord talaga, todo-todo siya kay Lord. Kaya pala siya yung leader din nung prayer, sa intercessory prayer. Bago mag-start yung prayer, siya yung pinagpo-pray. Leader. Kaya pala yung hindi tumitingin si Lord dun sa PNF defect, pero sa puso ng tao. Yeah. Para din kay King David, di ba, nung pinili din po si King David ni Prophet Samuel. Nung una, yung mga panganay, ay ito na yun. Yung Kasi mga gwapo, tsaka matatangkad. magandang lalaki, malaki, matipuno. Talagang ito, bagay na maging hari. Tapos hanggang kadami, hanggang dun sa bunso na walang itsura kasi bata pa, patpatin. Tapos shepherd lang siya, yung trabaho niya, mababa lang. Pero sabi ng Lord, He is the man. Sabi ganun ni Lord. Man looks at the appearance, but God looks at the heart. Sabi ganun ni Lord kay King Samuel, kay Prophet Samuel. Kaya si King David ang pinili na maging hari. Kasi naman King David, yung as a shepherd, nakikita niya, kasama niya si Lord. Kaya lagi niya sinasabi bago niya hinarap si Goliath, di ba? Sabi niya ganun. The God who saved me from the paws of the lion and the bears will be the same God who will save me from that giant Goliath. And yun nga, yun ang nakikita ni Lord, yung heart talaga na ayun, kaya naging king siya, tapos kasama niya na pa si Lord habang naging shepherd siya hanggang maging king siya. Although very honest naman yung Bible, pinapakita rin yung kahinaan. Pero yun, makikita natin yung si Lord talaga, yung puso niya natin ang tinitingnan. Amen. Alam niyo yung pagja-judge. Ano yan eh. Merong sa ating pamahalaan, may sinasabing ang maaari lang mag-judge ay yung mga judge ng korte. Yan. Ang Panginoon, siyempre sa ating spiritual na buhay, pwedeng mag-judge lang sa ating Panginoon. Pero sa ating society, di ba, para maiwasan ng masyadong yung nag-judge ka na, yan ang kwan. Nagnakaw dun sa aking kalabaw, yan ang nagnakaw. Pero talagang sabihin lang yun eh. Pero may naka-assign na judge ang ating gobyerno, mga korte para ayusin yan. Yung mag-judge ka ng isang tao, mahirap patunayan eh. Halimbawa, pinagbintangan mo isang tao na ikaw ay kanyang pinagnakawan. Bago mapatunayan yan, dali mo sa korte para mapatunayan na siya ang gumawa.
Sa korte pa lang, dadaan ka na sa preliminary investigation, magkaroon ng police investigation, marami. Bago tanggapin ng judge, may police investigation, may preliminary, dadaan sa preliminary investigation, bago tanggapin ng judge na ito'y litisin. At yung pinagbibintangan, presume innocent until proven beyond reasonable doubt. Ganon. Kaya nga, mahirap magbintang ng our kapwa only judge is Jesus. Oo, We cannot mahirap judge mag-judge anybody. isang tao. Dadaan mo yan sa korte, maraming pagdadaanan yan. Halimbawa, paghawak na ng judge, maraming requirements. Ano yun? Dapat may physical evidence, may testimony, may witness. Number 1, witness. Kahit din sa Biblia, sinasabi na huwag kang mag-judge ng kapwa mo kung wala kang witness. Di ba? At least 1 or 2 witness. Testify na yung panghuhusga mo sa kapwa mo tama. Sa Bible lang, sa Bible. Pero sa korte natin, maraming maraming requirements, napakakwan, dadaan sa masusing paglilitis. Bago siya mapahatulan ng judge na ikaw ngayon nagkasala, ganito ka. Kaya kung mag-judge tayo ng kapwa natin na wala tayong basehan, wala tayong ebidensya, hindi mo natin na-witness ng ating ibibintang sa kanya, babalik sa atin ng Panginoon yun. Unrighteous judgment. Oo. Tayo ang Ganon. Kaya nga, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, para sa akin, napakaselan yun, yung mang-judge ka ng kapwa mo. Ganin mo sa korte. Talagang may kasalanan siya o sa siyang kwan. Sa kwan naman, mag-judge ka sa sarili mo lang. Sabihin mo lang na chichismis mo. Yan, di ba? Yan ang nangyayari, marites. Puro judgment tayo yung mga yan. Nagchichismisan, wala namang ebidensya. Halimbawa, may narinig yung isa. Nakita ko si kumaring ganito, kumaring Tekla, may kasama si paring Tibo. Pumasok ko nakakita ko sa mall. Yung pala nagkita lang sa mall. Pero pag nakarating na sa nagpasalin-salin na yan, yung chismis na yan, nakita na sa hotel. Lumalabas. Hindi na sila ng bahay ng sabay. Ganyan yung judgment, wag mong husgahan yung kapwa mo sa hindi mo nakikita sa dalawang mata mo, hindi mo nawiwitnessan. Kahit Nakita lang ng isa, magkasama sa mall, pagdating sa pangatlong sali na chismis, nakita nang lumabas sa hotel. Ayun na. Kawawa yung mga ganyan husgahan, ganyan. Kaya, yung partes na yan ang nagmumulan ng mga panghusga sa kapwa. Hinusgan mo ng kapwa. Kung may nakita kang kwan, hindi ka pa sigurado, huwag mong sasabihin sa iba. Kasi ginudge mo na siya. Sabi nga ni Pastor Jay, you just pray for them, but don't judge, don't say anything. Pray for them. Pray for them. Yeah. Bayan mo ng Panginoon ang mag-judge sa kanila. Yeah. At saka yung sa verse na yung don't judge because you will be yung respect. Ito, Daddy. Don't respect of your friends, and you have logs in your eyes. Ang laki. Ibig sabihin may ipon siya, ganon. Parang kinikriticize mo siya. Yung spec po, itong bilog na tong maliit na. Oo. Kinikriticize mo siya, may ganito, may muta. Ano lang yung muta, parang symbolical yan Kinikriticize mo siya. Hindi mo alam na mas grabe ka pa pala sa kanya. May troso. Oo, may troso. Yun, may troso sa mata. Yung kapintasan niya, napapansin mo. Lagi mo napapansin yung kapintasan niya. Yun ang ibig sabihin doon
Samantalang kapintasan mo na mas malala pa, hindi mo pinapansin yung Nakikita. hindi mo na meron taong ganun eh. Pintas ng pintas sa kapwa, hindi niya alam, mas grabe pa pala siya. Yun ang ibig sabihin ng verse na yun. Naalala Nagja-judge ko ka naman na. nung Ay, ano ba naman yan? Si ganito. Ayun, lagi mo sinasabi pa sa ibang tao. Alam mo naman kung sino, pero ganito. Puro criticize yung sinasabi mo. Yung pala, mas grabe ka pa pala na nag-criticize. Diba, gaya rin yung kay pag-judge Mary na. Magdalene, diba? Ang daming nagja-judge sa kanya noon. Yes. Tapos sabi ni Jesus Christ, yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. Bumato. Wala namang bumato kasi lahat sila makasalanan. Yeah, so. Ang mari lang mag-judge ang Diyos. At saka yung justice ng Court of Justice. Judge of Court. Sila lang pwedeng mag-judge. Manghusga ng tao. Kaya nga yung may korte tayo eh. Yung judge ang maghuhusga. Kung ikaw ay masama o mabuti, may kasalanan o wala. At ang Diyos, lalo ng Diyos. Pero tayong mga tao na kung natin huhusgahan ng kapwa natin, wala tayo sa posisyon. That's right. Ang judge, may license yan. Nag-aaral ng abogacya ng 8 taon, tapos bago maging judge, at least 5 years of experience as a practicing lawyer. Maraming dadan sa malaking proseso yan. Bago maghusga yung judge ng korte. Wala tayong karapatan husgahan yung kapwa natin. Minsan nga nagsimba ako. Tapos yung katabi kong lalaki, mukhang rocker talaga. Yung ang dami ang tato, may hihikaw pa. Basta mukhang rocker talaga, sabi ko. Tapos katabi ko siya. Ay, hindi, may aisle naman, may pagitan. Tapos katabi ko siyang ganun, sabi ko. Okay itong to ah. Tapos nung praise and worship na. Super. Makikita mo. Talagang nag-super praise and worship siya na nakataas yung kamay niya, na umiiyak siya. Sabi ko, yung nakita kong ganun, talagang mabibless ka talaga. Kung titignan mo siya, na parang adik, gano'n. Hindi ka Kristiyano, hindi ka pa Kristiyano, isipin mo, ba't nandito to? Parang, kumbaga, ganito itsura nito, alam niya simbahan ganito ang pormahan nito, parang yun ang magja-judge ka na kaagad. Pero nung nag-worship na siya, talagang taas kamay all throughout ng worship, nakataas yung kamay niya, tapos umiiyak siya talagang gano'n. Tapos ramdam mo, pati ikaw, parang ako, nakita ko siyang gano'n. Pati ikaw, madadala ka parang na-magnet ka. Pati ako, Lord, sabi ko, ang sarap naman panoorin nito. Bigyan mo rin ako ng ganto ka apoy sa puso niya. Yung kasi mararamdaman mo apoy sa puso niya talaga Talaga sabi ko, Lord, nainggit ako dito, Lord, gawin mo akong ganto kainit. Sabi kong gano'n. Yeah. Super nakaka-bless. Kasi kung i-judge mo siya talaga, yung itsura niya, hindi mo akalain na ganun siya mag-praise and worship. Grabe. Kaya nakakatuwa lang. Katulad nga sinabi ni Ating, hindi tumitingin yung Diyos sa panlabas na anyo natin, kundi sa puso natin. Kung ano yung nasa puso natin, yun ang tinitignan niya. Kaya minsan nga pagkatitignan mo yung mga ganun na tao na parang minsan mas mahihiya ka pa nga, ikaw feeling mo ikaw holy ka na, yung pala santo ka. Sila yung pala parang ka lang, ang katiting ka lang pala kumpara sa kanila. Parang yung pastor din po namin, isa sa Victory, yung ina-attendan ko po sa UP ngayon. Yun din, pang dati siyang rocker kasi nga haba ng buhok niya Tapos nandun pa rin po yung forma niya na meron siyang mga bracelet, ganyan. Tapos ang boses niya husky. Kung titignan mo rin talaga, akala mo hindi pastor, pero once na nag-preach na siya, talagang mamumove ka rin sa, anointed po siya. Kaya
totoo po yun na ang mga ginagamit ng Diyos, yung mga hindi You mo don't expect. hindi Yeah. mo akalain na ganun pala. Gagamitin niya. Opo. Kasi minsan yun ang parang mas maganda na kaya ginagamit ni Lord yun Kasi mismo yung buhay nila ang magiging Witness. witness, tapos living testimony sila ng nakaraan nila na kung anong buhay nila before, tapos ngayon na naging Kristiyano na sila. Yeah. Kaya kumbaga yun ang magandang na yung mga dating Testimonies. Opo, sila na po ang magiging, yung buhay na nila ang magiging living testimony sa mga tao para opo. Kasi para mas makapanipaniwala dahil nakita yung buhay nila dati. Tapos yung naging Kristiyano na sila, yung difference. Kaya siguro ganun din yun ang mas maganda pang parang makita mo. Lalo na nga, pagka hindi ka pa Bible reader, ang binabasa kasi ng tao yung buhay mo Kung hindi ka pa Kristiyano, buhay mo ang tinitignan nila. Oo. Kaya outer maganda rin. appearance. Opo. Kaya pagka nakita nila yung pagbabago sa buhay mo, malaking dun parang starting point mo na yun para mag-disciple na rin. Yeah. That's true. Parang yung merong righteous judgment naman, hindi naman tayo pinagbabawalan na mag-judge. Kung righteous yung judgment, di ba, parang binasa rin natin ni Pastor Jay kanina sa John. Tapos yung sinabi rin dun sa sinabi, do not throw pearls to the pigs. There's some kind of judgment dun paano mo masasabi na pigs? 'Di ba? There's some form of righteous judgment doon Dapat meron din tayong discerning spirit na gagamitin na ang batayan natin standard of holiness ni Lord. Yung pag nakikita na natin na unrighteous na yung ginagawa ng tao, katulad nung mga yung mga halimbawa, co-workers natin, nagpupuslit ng mga gamit ng facility o kaya ng institusyon. Stealing yun. Hindi tayo nakikiayon sa ganung gawain na tayo rin mag-uuwi na rin tayo ng mga gamit. Hindi ganon. Kasi kailangan gamitin pa rin natin yung discerning spirit na malaman natin kung ano ba yung pigs na gawain para hindi natin yung gawain nila, hindi tayo makiisa sa gawain ng unholy o kaya unrighteous ways. Meron pa rin tayong discerning na ma-judge natin ano ba yung unrighteous sa righteous ways. Dapat meron pa rin tayong some form of judgment, hindi judgment, parang judgment pero discerning spirit para ma-judge natin ano ba yung tama sa mali na ginagawa ng ibang tao na hindi natin dapat gawin o sang-ayunan. Pag-aayunan. Yung mga itong lesson number 3 nga ilagay mo, JR. Itong ang ikuan natin. Yung number 3. Yan. Ito, unreasonable judgment. Ayan, ito ang itakal natin. Don't waste what is holy on people who are unholy. Yung ba sinasabi mo, Jingjeng? Yeah. Don't throw your pearl to pigs. They will trample the pearls. Then turn on attack you. Yan. Paano ba yan? Ano bang mga... Yun nga, alam mo na yung pigs, hindi naman niya alam yung pearl na yan. Unreasonable judgment. Ganyan. Na ginamit po ng ating Panginoon. Parang Hindi na-appreciate ng pigs ang perlas. Kumbaga, hindi na-appreciate ng unholy ang isang holy. Kaya, don't waste your time. For example po, meron kang kaibigan na talagang matigas ang ulo. Sinabi mo na lahat sa kanya, pinayuhan mo na siya with godly advice, pero nagpatuloy pa rin. Kasalanan, hindi pa rin po siya
turn away from sin na ginagawa niya po. Kasi doon daw siya nagiging masaya. So, shake it off. Yung, kumbaga, yung dust nga po sa feet natin, yung napag-aralan po natin. Yung inano niyo po dahil yung dust. Kapag kaayaw nila, hindi nila inaccept yung word of God. So, shake it off. Yan mo na yung dust ng feet mo, then move ka sa another, ano. Oo. So, yun po yun. Then, kaya warning po ito na they will trample the person, turn and attack you. So, yun lang po warning na dapat maging aware po tayo rin sa panghusga nga po sa ating kapwa dahil pwede nga po nilang ibalik ito sa atin. Pwede nga po dahil nga po Kristiyano tayo, talagang ang pagiging isang Kristiyano, Nakatingin lahat. nakatingin talaga sa atin po sa buhay natin ng mga tao. Kaya dapat maging aware po tayo dahil pwede po itong gamitin din sa atin. Nga sabi, Kristiyano kaya- yan si Kaya may mga Kristiyano dapat yan, din Pastor, tayo pero palang naglalasing naman. Nakapagpusga ng tao. So, Oo. ganun. Pastor, example, sasabihin, Kristiyano nga yan si Nelson, pero naglalasing naman. Never trust back to Oo, you. Tsaka siguro yung sa akin dito sa unreasonable judgment. Kunyari, lang, kahit sa kaibigan, yung mamimili ka rin ng kaibigan mo, hindi naman sa sasamahan mo, kung nakikita mo sila na may ginagawa Gumagawa ng nakakalugod sa hindi Panginoon. maigi. Kunyari, basta meron sila yung grupong yon, for example, hindi nakakalugod sa ginagawa nila sa Panginoon. nila. Huwag kang sumama kung tingin mo may impluwensyahan ka. Dapat ikaw yung impluwensya sa kanila. Or huwag ka na lang sumama at all. Kasi pwedeng mahatak ka din nila eh. Diba? Yun yung, pero po parang ang niyan is, halimbawa, sa mga may mga ginagawang hindi maganda, ayun nga, huwag ka na lang sumama. Yun yung judgment mo, hindi ka sasama sa kanila. Ganon. Or, gusto mo, invite mo sila, siguro, yung sa church, ganyan. Pero kung sila i-invite sa somewhere na alam mo, hindi maganda, yun yung judgment mo, hindi ka sasama sa kanila. Kasi, yung kahit ngayon, yung sa mga teenagers siguro, kung may anak ka, papasamahin mo ba sila sa Hindi mapuputing group? Parang yun na yung judgment mo eh. Alam mo na mapapasama siya sa mga grupong yon. Hindi mo siya hayaan mo pa rin. Yeah, hindi mo siya hayaan. Kumbaga, ganun yung judgment na natin. Kasi, pero hindi mo naman sinasabi na masamang bata yun. Kumbaga, meron silang mga history. Yun nga, may ebidensya ka na may ginagawang kalokohan yung mga grupo na yon. Ayaw mo silang hindi mo siya pahasamahin sa ganun. Parang ganun din po yung sa atin. Kung ikaw naman yung maimpluwensyahan nila, hindi ka sasama. Pero kung maimpluwensyahan mo, mabuti. Bring them closer to God. Maging reasonable. Pero sinabi rito, don't waste what is holy on people who are unholy. Yung parang intindi ko rito yung wag mong disciple o i-share the good news sa mga taong wala nang pag-asa sa buhay. Hindi na pwedeng magbago. Gano'n? Yeah. Pwede pa rin Kasi ang words of God, yan ang holy. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. Ibig sabihin siguro, don't throw the pearls to pigs. Parang words of God siguro. Daddy, yung may mga Pharisees din po kasi na nakikinig nung na yon, yung mga Pharisees na hypocrite. Kaya nasabi nga rin po ng ating Panginoon dito, hypocrite. So alam po nila yung katotohanan pero
mas gino-glorify pa rin po nila yung kanilang mga sarili. Pero narinig na po nila yung salita ng ating Panginoon. So, ayaw pa rin nilang tanggapin, ano? Yun po. So, Hanggang yun. Jackie Rob, mag-move on ka na sa ibang ano ka naman na makikinig ng word of God. Oy. Huwag mo na raw i-waste ang iyong time or di kasi natin pwedeng i-judge kung sino ang holy at unholy. Opo. Ang Lord at heart. So, kailangan lang i-share yung word of God. Opo. I-share and then si God na po ang ano. Pero kasi hindi lahat kasi pinili eh. Yun ang mahirap. Yun na po eh. Meron hindi lahat na ano. Hindi naman sabi niya, di ba? Hindi lahat na nagsabi sa akin, Lord. Lord, oo. Yes. Kay Kristiyano So, na agad. Yung number 2, ano naman yung number 2? Balikan nga natin. Unrighteous. For you will be treated. Yung 2 na ano po point? Oo, yung ating lesson na 2. Ayan, yung unright. Ito nga po yung sa friend na ano. Titignan mo yung... Tama. Yung... yes. Kinikriticize mo ang kapwa mo, pero mas malala ka pa pala sa kanya. Yung kanyang kapwa. That's correct. First point, yung about sa human judgment nga po na nagbabase nga po tayo sa appearance lang ng kapwa natin. Yes. Parang ano yan eh. Libro din eh. Siyempre, pag naluma yung libro, yung cover niya masisira eh. Kaya don't judge the book by its cover. Pag luman-luman yung cover ng book, ibig sabihin maganda, marami nagbabasa. Parang Bible din. Meron akong narinig na nag-stemula eh. Sabi niya, dala niya yung kanyang Bible. Laging ano, yung luman-luma na ba? Pati mga lips niya eh, halos nalulukot na. Pagka marumi at sabi niya, ang iyong Biblia, ano na eh. Overuse na yung Bible niya eh. Sabi niya eh, kapag marumi ang yung Bible, malinis ka, sabi niya. Pagka ang Bible mo ay mukhang malinis at mukhang bagong-bago, marumi ka, sabi niya eh. Kaya wag mong i-judge yung ano, yung sabihin. Meron pong sa 1 Corinthians 5:9 to 12, 9 to 13 na sinasabi rin ng Diyos doon na mag-judge tayo ng kapwa nating Kristiyano. Kung meron kayong Bible dyan, basahin niyo po. 1 Corinthians 5:9 to 13. Ikaw, basahin mo nga. 1 Corinthians 5:9 to 13. Kasi lakasan mo. Right judging. 1 Corinthians ano ate? Anong chapter? 5:9 to 13. I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. Yet I certainly did not mean sexually immoral people of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters. Since then, you would need to go out of the world. But now I have written you to not keep company with anyone named a brother who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reveler, or a drunkard, or an extortioner, not even to eat with such a person. Sabi po nila kanina na pag yung alam na natin yung mga ganong unrighteous living, wag tayo makiisa doon. Sabi nga dito, do not even eat with them. Kaya there's a righteous judgment na tinatawag dito sa Bible. Base sa standard. Opo, hindi porket nasa trend. Yun yung tama. Parang di ba po si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Di ba hindi sila nag-bow down sa King Nebuchadnezzar? Sure. So, yun yung judgment nila. Hindi kami sa mga ganon. Lahat nag-bow. Lahat sila nag-bow, pero except silang tatlo.
So, ayun. Tsaka, ayun. Hindi yung medyo maano yung yung topic, pero pwede tayong mag-judge, pero righteous na judgment. Righteous judgment, yeah. So pag Ayun, yung pwede yun. kagaya nung do you take care of your children? Dapat righteous judgment gagamitin mo din doon. Kaya nga po nung inaaral ko to, parang nalilito ako nun eh. Sumakit pa yung ulo ko nun, kakaisip. Pero, Ano ba talaga? Pwede ba? O hindi. Kasi nga po. kailangan natin humingi ng wisdom. Wisdom. Yun nga po. Then nag-ano nga po sa akin tong John chapter 7 na 24 na do not judge by appearance but judge. And you will not be judged. Huwag kang manghusga ng kapwa mo sa Tagalog. Para hindi ka husgahan ng Diyos. Consequence sa'yo. And kumbaga, every action po kasi talaga may consequences. Yeah. Every natin. Kasi minsan yung mga judgment natin is i-compare pa natin sila sa atin. Na yung tipong, diba yung Pharisee, sabi niya, yung mga yan, di ba yung nagpe-pray? Kasi meron yun hindi kagaya natin, parang ganon. Kumbaga, tinataas niya na yung sarili niya. Parang pray in public. Yes. Ginajudge niya yung mga tao na mas mababa kesa sa kanya. Feeling niya siya yung mas mataas. So, yun yung hindi maganda pong judgment na ginagawa. Minsan, sabihin niya, bakit siya yung na-promote? Mas magaling ako sa kanya. Di ba yung mga ganon tayo minsan na hindi siya deserving niyan. Ako yung mas deserving sa position na yan. May mga ganon tayo minsan na may mga judgment na ganon. Pero, di ba nga nagpo-promote naman ang Panginoon. So, dapat maging humble tayo when we judge. Yun nga, nandiyan din na kung nag-judge ka with humility. Tsaka minsan nga pa, kasi i-judge mo yung isang tao, lalo kung kaibigan mo o kakilala mo. Kasi i-judge mo siya sa yung hindi. Dapat, kausapin mo na lang siya na mali ang ginagawa mo, kaibigan. Medyo bawasan mo yung ganito, yung ginagawa mong yan. Ganun na lang Kung kaibigan mo yung judge mo. Tsaka dapat, kakilala mo. Siguro pinakamaganda. Advisean mo na lang siya na huwag kang masyadong halimbawa, sugarol. Ay, napakasugarol niyan. Ginadjust mo na, lalo mong dinidiin. Sa halip na criticize mo siya ng criticize sa kanyang mga gawain hindi tama. Hindi ko kung kaibigan mo siya kakilala, kausapin mo na lang. Kaibigan sa kaibigan. Pag-advisean mo. Oo. Kaya dapat bago tayo siguro kausapin niya yung sinasabing kaibigan ng uncle kunyari o kakilala mo, dapat talaga pag-pray natin, bigyan tayo ng wisdom. Kasi minsan yung iba, paano mo naman madadala sa pananampalataya kung ginudge mo na, nako, napaka-righteous mo, pupunta ka sa impyerno. Sinabi mo na gano'n. Kung gano'n na pagkakasalita mo na agad, hindi siya, paano mo siya makukuha, di ba? Yung parang, pagdasal natin, number 1. Oo, kailangan talaga humingi tayo ng wisdom sa Diyos. Ano po ba ang magandang gamitin mo ako para ma-sharean ko to? Yan, gano'n. Kaya dapat pagpipray mo muna para bigyan ka ng wisdom ng Diyos kung anong mga salita ang pwede mong sabihin para makakapag-share ka at makukorek mo kung ano man yung nakita mong mali sa kanya. Hindi siya kasi minsan imbis na makuha mo siya, yun nga, ang pangit ng mga salitang ginawit mo, sabihin mo, pupunta ka sa impyerno, ang sama mo, mga ganyan. Wala na, imbis na dapat piliin natin yung mga sasabihin natin. Sa'yo ate, ikaw ang linis-linis mo, no? Sabihin sa'yo. Ibabalik sa correct. Wow. Ang sabi na sa'yo, wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ikaw talagang ang linis mo, wala kang kasalanan. O, away na. Away ng kasunod mo sa, wala na. Sarcastic na yung mga sagutan yan. May sa Bible, yung sample na binigay ni Lord Jesus,
pag ang sinners ang kausap niya with grace and mercy. Pero pag yung mga Sadducees and Pharisees, medyo with ang ginagamit niya, you hypocrites, you brood of vipers. Kasi alam na nila yung salita ng Diyos eh. Pero hindi naman nila Pero ginagawa. pag yung some sinners and talagang with compassion and love na. Bakit si John the Baptist? Sabi na malapit na yung brood of vipers. Mga pares, yung generation of vipers. Ang sasama ng mga sinabi. Yeah, kasi totoo naman. Yeah. What do you think you will be going to heaven? Calling po kasi ni John the Baptist parang Old Testament prophet pa rin po siya eh. Yung prophet of doom. Pero po after nung siya po ang last na Old Testament prophet, ganun po kasi yung mga prophet sa Old Testament eh, puro po ganun, yung judgment, yung may punches pero po after siya po yung pinaka last na Old Testament na prophet. After him na po, puro na po merciful. Opo. Jesus is and gracious. The greatest prophet, sabi niya sa pinakakondo na prophet. Except lang po yung pagkausap na nila yung mga, yun nga po yung mga prophets, Pharisees. Yung high priest. Yun po mga diretsuhan ng usapan nila. Pero pag yung mga tao, iba namang ways po. Yung grace naman po ni Lord, tsaka mercy ni Lord. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, muli, nagpapasalamat nga po kami sa pag-aralan nga po namin sa araw na ito about judging others nga po, Lord. Lord, tinuturuan nyo nga po kami, Jesus, kung maging righteous nga po ang aming judgment sa aming kapwa nga po, Lord. Lord, gabayan nyo nga po kami at Lord, may pamuhay nga po namin, O Lord, na Lord, ma-discern nga po namin, Lord, kung ano nga po ang right judgment nga po, Lord God, na Lord, tulungan nga po kami ng banal na espiritu na kung may mga kamalian is makonvict nga po kami, O Lord. Lord, muli, O Lord, tunay nga po na ang inyong mga salita, O Lord, na buhay nga po, Lord, na tumatagos nga po sa aming mga puso nga po, Lord. And Lord, maipamuhay nga po namin ang aming napag-aaralan, hindi nga lang po ito marinig nga po namin, kundi maipamuhay nga rin po namin, O Father God. And Lord, maraming salamat nga po muli sa mga kapamilya, O Lord, na hindi nga po nagsasawa at naglalaan nga po ng oras para nga po sa inyong ministry nga po. And Lord, tinataas nga rin po namin ang iba pa nga pong kapamilya na hipuin mo nga po ang kanilang puso, Lord, na mali nga sama upang makapakinig nga po muli at makapag-aral nga rin po sila ng inyong mga salita nga po, Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Palaguin mo pa nga po ang aming house church nga po, Lord. Yes, Lord. In His mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Jesus. Okay, tayo po yung manalangin. Our Heavenly Father, we thank you for this day. We are gathering together to put in remembrance what you have teach to your disciple to do. We humbly come to you to forgive all our sins. Cleanse us any unrighteousness. Thank you for your grace that we are worthy to partake this communion. I pray that you bless the bread and juice. As we do this, we believe that you died for us, you are resurrected, and you are coming back again. Thank you for all that you have toward us. We claim salvation, healing, eternal life through Christ Jesus. Yes, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Ating pong hawakan ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumumpot Yes, ng Lord. tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating pong kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. Yes. Thank you, Lord. At nang siya'y at gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong itong siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ating pong inumin ang Diyos sa simbolo ng dugo ni Jesus.